May mga ospital na nagsasara dahil wala ng pasyente. At may mga ospital na nagsasara dahil ayaw nang bumalik ng mga buhay. Sa loob ng dating Clark Air Base, may isang lumang ospital na matagal nang inabandona. Basag ang mga bintana, kalawangin ang mga kama, at sa bawat pasilyo, parang may mga matang nagmamasid. Marami ang nagsasabing normal lang ang mga kakaibang tunog sa lumang gusali. Pero may isang kwento na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag. Ito ang nangyari kay Noel, isang security guard na naatasang magbantay sa lugar. Unang gabi ng kanyang duty, alas 10 pa lamang ng gabi ay nagsimula na siyang umikot sa bawat palapag. Tahimik ang paligid. Wala siyang narinig kundi ang tunog ng sarili niyang mga hakbang. Ngunit pagsapit ng alas 12, may narinig siyang mahinang kalansing. Parang may metal tray na nahulog. Nagmula ito sa dating operating room. Lumapit siya. Binuksan ang pinto. Wala. Malinis ang sahig. Walang tray. Walang tao. Habang isinasara niya ang pinto, may narinig siyang mahinang boses. "Nurse, tulungan mo ako!" Napalingon siya. Ngunit bakante ang buong pasilyo. Inisip niya baka hangin lamang iyon. Nagpatuloy siya sa pagroronda. Pagdating niya sa ikatlong palapag, napansin niyang may ilaw na kumikislap sa dulo ng hallway. Imposible, matagal nang walang kuryente ang gusali. Dahan-dahan siyang lumapit. Abang papalapit, lumalakas ang amoy ng lumang gamot at antiseptic. Pagdating niya sa silid, bukas ang pinto. Sa loob, may isang hospital bed at may taong nakahiga. Natatakpan ng puting kumot. Lumunok si Noel. "Hello? May tao ba?" Unti-unting gumalaw ang katawan sa kama. Dahan-dahang bumangon. Ngunit hindi nito inalis ang kumot sa ulo. Tumalikod si Noel at agad na tumakbo. Habang tumatakbo siya sa pasilyo, napansin niyang hindi siya umaabante. Paulit-ulit niyang nadaraanan ang parehong sirang pinto, ang parehong sirang kisame, ang parehong wheelchair. Parang paikot-ikot lang siya. Biglang tumunog ang kanyang radyo. May boses, mahina, putol-putol. "Huwag kang lumingon." Tumigil siya, ngunit huli na. May naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Napapikit siya at dahan-dahang lumingon. May isang nurse. Nakatayo, maputla, punit ng uniforme at may duguang maskara na nakasabit sa kanyang leeg. Ngumiti ito. Pagkatapos ay itinuro ang dulo ng pasilyo. May isang batang lalaki, nakatayo, may hawak na lumang teddy bear. "Kuya," mahinang sabi ng bata. "Hanapin mo si Mama." Unti-unti itong naglakad palayo. Hindi alam ni Noel kung bakit, pero sinundan niya ito hanggang makarating sila sa dating children's ward. Huminto ang bata sa harap ng room 12. Pagbukas ni Noel ang pinto, walang bata, walang tao. Ngunit sa dingding may nakasulat gamit ang tila lumang tinta. Hindi lahat ng pasyente ay nakauwi. Biglang nagsara ang pinto. Kasunod nito, sunod-sunod na tumunog ang mga monitor. 1, 2, 3, hanggang sa parang buong ospital ay nabuhay. May mga yabag, may mga sigaw, may mga doktor na tila nagmamadali, may mga umiiyak. Ngunit wala siyang nakikita, naririnig lang. Biglang tumigil ang lahat. Isang katahimikan ang bumalot sa ospital. Pagkatapos, may isang boses na bumulong sa kanyang tenga. "Ikaw na ang susunod na magbabantay." Nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan si Noel sa labas ng ospital. Walang sugat, ngunit hindi na siya nagsasalita. Tuwing tinatanong siya kung ano ang nakita niya, isa lang ang isinusulat niya sa papel. "Huwag kayong papasok sa room 12." Ilang linggo ang lumipas, nagbitiw siya sa trabaho. Hindi na siya muling nagbantay sa anumang gusali. At ayon sa mga bagong gwardiya, tuwing eksaktong alas 12 ng hating gabi, may lalaking naka-uniforme ng security guard ang nakikitang umiikot sa ikatlong palapag. Tahimik lamang, may hawak na flashlight. At sa tuwing lalapitan nila, bigla itong naglalaho sa dilim. Hanggang ngayon, walang nakaalam kung sino talaga ang huling bantay ng lumang Clark Hospital. At marahil, mas mabuti nang manatili itong isang lihim.
Ho si DS Hub. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-follow at samahan mo kami sa... May mga gusaling tahimik sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi, tila may mga alaalang ayaw mamatay. Sa matataas na bahagi ng Baguio, nakatayo ang isang lumang gusali na matagal nang walang permanenteng nakatira. Marami ang nagsasabing isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Ang tawag dito, Diplomat Hotel. Ayon sa mga kwento, maraming kakaibang pangyayari ang naiulat dito sa paglipas ng mga taon. May mga nakakarinig ng yabag kahit walang tao. May mga nakakakita ng aninong dumaraan sa mga sirang bintana. At may ilan namang nagsasabing may umiiyak na bata sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang kwentong ito ay tungkol sa isang photographer na nagngangalang Ethan. Mahilig siyang maglibot sa mga lumang gusali. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, lahat ng kababalaghan ay may paliwanag. Isang gabi, eksaktong alas 11, umakyat siya sa Diplomat Hotel. Mag-isa, may dala siyang kamera, flashlight at voice recorder. Pasok pa lamang niya, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Parang pati ang paligid, humihinga. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang lumang pasilyo, may narinig siyang mahinang kaluskos, parang may batang tumatakbo. Ngunit nang itutok niya ang ilaw, wala. Nagpatuloy siya. Sa ikalawang palapag, may nakita siyang lumang pinto na bahagyang nakabukas. Nang itulak niya ito, isang lumang silid ang bumungad, puno ng alikabok. At sa gitna nito, may isang lumang salamin. Basag ang gilid, ngunit malinaw pa rin ang refleksyon. Itinaas ni Ethan ang kamera at kumuha ng litrato. Pagtingin niya sa screen, nanigas siya. Sa larawan, may isang madre na nakatayo sa likuran niya. Paglingon niya, wala! Napangiti siya. Maka-reflection lang, muli siyang kumuha ng litrato. Sa pagkakataong ito, na ang madre. Lahat sila nakaturo sa likod niya. Mabagal siyang lumingon. Tahimik, walang tao. Ngunit may malamig na hangin dumampi sa kanyang batok. At may bumulong, huwag mong buksan. Patingin siya sa dulo ng silid. May maliit na kahoy na pinto. Halos matabunan na ng mga lumang gamit. Hindi niya napigilang lapitan iyon. Habang papalapit siya, lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Pagkahawak niya sa seradura, biglang tumunog ang voice recorder sa kanyang bulsa. Hindi niya ito pinindot. Ngunit may malinaw na boses. Umalis ka! Habang may oras pa, hindi siya nakinig. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan. Unti-unting bumukas ang pinto. Sa loob, walang gamit, walang tao. Isa lamang itong makitid na silid. Ngunit sa pinakadulo, may isang lumang wheelchair. Nakaharap sa dingding. Unti-unti, kusang umikot ang wheelchair hanggang sa humarap ito sa kanya. Walang nakaupo. Ngunit may bakas ng sariwang putik sa mga gulong. Biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Bang! Nagpanik si Ethan. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Ayaw! Sabay noon, may narinig siyang sabay-sabay na yabag. Aiza! 2, 3, hanggang sa tila 12-dosenang paa ang naglalakad sa labas. May kumatok. Tok, tok, tok. Kasunod nito ang mahinang tinig. Buksan mo. Hindi siya sumagot. Muling kumatok. Mas malakas. Tok, tok, tok. Pagkaraan ng ilang segundo, tumigil ang lahat. Tahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit sa sahig, may bakas ng maliliit na paa papunta sa hagdan. Sinundan niya ang mga ito hanggang makarating siya sa rooftop. Pag-akyat niya, may isang batang babae na nakatalikod, kahawak sa sirang rehas. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Dahan-dahang humarap ang bata. Ngumiti, ngunit wala itong mga mata. Puro dilim lamang ang laman ng mga eye socket nito. Napabitaw si Ethan sa camera. Nang pulutin niya ito, wala na ang bata. Tumakbo siya palabas ng gusali nang hindi na lumilingon. Kinabukasan, pinanood niya ang lahat ng kanyang kuhang larawan. Sa bawat litrato, may nadaragdag na isang taong nakatayo sa likuran niya. Sa huling larawan,
Hindi na siya nag-iisa, may isang kamay na nakapatong na sa kanyang balikat. Ngunit sigurado siyang walang humawak sa kanya noong gabing iyon. Mula noon, hindi na muling bumalik si Ethan sa Diplomat Hotel. At hanggang ngayon, nasa kanya pa rin ang kamera. Ngunit hindi na niya ito ginagamit dahil paminsan-minsan kapag binubuksan niya ang gallery, may mga bagong larawang lumilitaw. Mga larawang hindi naman niya kailanman kinunan. Kung may lugar na mas gustong manatiling tahimik ang nakaraan, baka isa na rito ang Diplomat Hotel. Ako si DS Hub at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Huwag kalimutang patayin ang ilaw kung kaya mo pa. Ngunit ang ikukwento ko ngayon ay hindi tungkol sa multo, kundi tungkol sa isang lalaking hindi na muling nakita matapos sundan ang babaeng iyon. Noong taong 2019, isang ride-hailing driver ang tumanggap ng booking bandang 2:00 ng ating gabi. Tahimik ang kalsada. Halos wala nang dumaraang sasakyan. Pagdating niya sa pick-up point, may isang babaeng nakasuot ng puting damit. Mahaba ang buhok. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakayuko. Tahimik itong sumakay sa likuran. Wala pong problema, ma'am. Walang sagot. Ibinigay lamang nito ang destinasyon. Habang bumibiyahe, napansin ng driver sa rearview mirror na hindi gumagalaw ang babae, na hindi ito kumukurap. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting lumamig ang loob ng sasakyan. Biglang nagkaroon ng static ang radyo. Kasunod noon, may narinig siyang mahinang bulong. "Huwag kang lilingon." Napatingin siya sa salamin, ngunit wala na ang babae. Bakante na ang likurang upuan. Napahinto siya sa gilid ng kalsada. Inisip niyang baka bumaba ito nang hindi niya napansin. Ngunit nang tingnan niya ang dashcam, nandoon pa rin ang babae. Nakaupo at nakatingin na ngayon direkta sa camera. Kinabukasan, ipinakita niya ang video sa kanyang mga kaibigan. Ngunit may isang kakaibang detalye. Habang nakatingin ang babae sa camera, may isa pang mukha sa tabi niya. Mukha ng isang matandang lalaki. Ngunit walang ibang nakasakay noong gabing iyon. Ilang araw ang lumipas, nawala ang driver. Natagpuan ang kanyang sasakyan sa gilid ng Balete Drive. Nakaandar pa ang makina. Bukas ang pinto, ngunit wala siyang bakas. Ang tanging natagpuan ng mga pulis ay ang dashcam. Bukas nila ng huling video. May isang mahinang tinig na paulit-ulit na naririnig. "Sumama ka na sa amin!" At matapos ang ilang segundo, unti-unting lumitaw ang mukha ng driver. Sa likod ng babaeng nakaputi. Ngunit ayon sa investigasyon, hindi na siya nakita kailanman. Kung sakaling mapadaan ka sa Balete Drive sa kalaliman ng gabi, may babaeng pumara, siguraduhin mong tao ang iyong isasakay dahil baka hindi na ikaw ang makauwi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas, huwag kalimutang i-follow ang DS Hub at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Noong lumipat si Marco sa lumang bahay ng yumao niyang lolo sa probinsya, sinabi lang ng mga kapitbahay ang isang bagay. Kapag may kumatok ng 3:13 na nga madaling araw, huwag mong bubuksan ang pinto. Napangiti lang siya. Akala niya pamahiin lang. Unang gabi, mahimbing ang tulog niya. Ikalawang gabi, tok, tok, tok. Nagising siya, tumingin sa cellphone 3:13 AM. Napakunot ang noo niya. Siguro lasing lang na kapitbahay. Hindi niya pinansin. Tumigil din ang katok. Ikatlong gabi, muling tok, tok, tok. Eksaktong 3:13 AM. Mas malakas ngayon. Lumapit siya sa bintana. Walang tao. Tahimik ang buong kalsada. Pagbalik niya sa kama, may narinig siyang bulong mula sa labas. Alam kong gising ka, nanlamig ang buong katawan niya. Kinabukasan, tinanong niya ang matandang kapitbahay. Namutla ito, hindi tao ang kumakatok. Ano po? Maraming taon na ang nakalipas. May isang pamilya riyan. Isang gabi, may kumatok. Binuksan nila, hindi na sila muling nakita.
Siyempre, hindi naniwala si Marco hanggang sa ikalimang gabi 3:13 a.m. Mas malakas ang katok. Bang, bang, bang. Parang may gustong wasakin ang pinto. Pagkatapos, katahimikan at may narinig siyang katok mula sa likod ng kanyang kwarto. Hindi sa pinto ng bahay, kundi sa aparador. Dahan-dahan siyang lumingon. May 3 katok. Tok, 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 tok. Salamat. Hindi mo ako pinapasok. Napaatras siya. Kung nasa loob ang nagsasalita, sino ang kumakatok sa labas? Kinabukasan, sinira niya ang lumang aparador. Wala itong laman. Maliban sa isang lumang litrato. Larawan ng kanyang lolo. Katabi ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa likod ng litrato, may sulat. Huwag na huwag mong pagbubuksan. Kapag nakapasok siya, hindi na siya lalabas. Nagabihan, nag-empake na si Marco. Hindi na siya babalik. Habang isinasara niya ang gate, napansin niyang bukas ang pangunahing pinto ng bahay. Sigurado siyang isinara niya yun. Mula sa madilim na sala, may boses. Mahina, parang pamilyar. Boses ng sarili niya. Marco, pakibuksan mo naman ang pinto. Pero nasa labas na siya. At doon niya naisip, kung nasa loob ang boses niya, sino ang umalis sa bahay? Mga Lodi, kung gusto niyo pa ng part 2, baka naman pwede pakipindot ang subscribe button, like and share na din para makagawa pa tayo ng mas maayos at magandang mga horror story. Maraming salamat! Unti-unting umikot ang hawakan ng aparador. Nagbukas ang pinto ng kusa. Madilim ang loob, walang laman. Pero may malamig na hanging lumabas, na parang may huminga sa mukha ng bata. Kuya! Mahina niyang tawag. Mula sa kailaliman ng aparador, may kamay na unti-unting lumabas, payat, maputla, at nanginginig. Kasunod nito ang isang lalaki, mahaba ang buhok, puno ng alikabok ang katawan. Halos hindi na makilala ang muka. Ngunit nang tumama ang liwanag, napatigil ang ama ng bata dahil nakita niya ang isang lumang larawan na nakasabit pa rin sa dingding. Larawan ng dating may-ari ng bahay. At ang lalaking lumabas sa aparador, si Marco, hindi siya tumanda. Parang kahapon lang siya nawala. "Lumayo kayo!" sigaw niya. Isara niyo yan. Isara niyo agad. Pero huli na, may isa pang kamay na humawak sa gilid ng aparador. Mas maputi, mas mahaba ang mga daliri, at dahan-dahang lumabas ang isa pang Marco. Ngumiti ito. Hindi normal ang ngiti. Masyadong malapad, masyadong tahimik. "Bakit ka pa lumabas?" tanong nito. "Hindi ba't ikaw naman ang gustong makalaya?" Sumigaw ang tunay na Marco. "Kayong makinig! Hindi ako ang kalaban!" Ngumiti ang isa. "Siyempre sasabihin mo yan." Naguluhan ang pamilya. Pareho silang magkamuka. Pareho ang boses. Pareho ang alaala. Hanggang sa nagsalita ang matandang lola ng pamilya. Tahimik lang siya kanina. Ngayon lang siya tumingin sa dalawang Marco at umiyak. "Kilala kita, Isers," sabi niya habang nakatingin sa peking Marco. "Ikaw ang kumatok sa bahay namin. 50 taon na ang nakalipas." Tumigil ang ngiti nito. "Bata pa ako noon. Hindi ka tumatanda. Iba-iba lang ang mukha mo. Bawat pamilyang lumilipat dito, may isa kang inuuwi. Tapos, ikaw ang pumapalit." Nanahimik ang buong bahay. Unti-unting nag-iba ang mukha ng nilalang. Nawala ang anyo ni Marco. Naging mukha ng isang matanda. Naging mukha ng isang babae. Naging mukha ng isang sundalo. Naging mukha ng isang bata. Daan-daang mukha. Libo-libong boses. Parang lahat ng nawala sa bahay na yon, nasa kanya. "Sino ka?" sigaw ng ama. Ngumiti ang nilalang. "Ako ang unang nagbukas ng pinto. Noong wala pang bahay. Noong wala pang baryo. Noong wala pang pangalan ang lugar na ito. At simula noon, lahat ng nagbubukas, nagiging ako." Biglang nagsimulang manginig ang buong bahay. Bumagsak ang kisame, nagbasag ang mga bintana, ang aparador ay tila humihinga. Lumapit ang tunay na Marco. Kinuha niya ang lumang litrato ng kanyang lolo. Sa likod nito ay may isa pang sulat na hindi niya napansin noon. Hindi siya mapapatay, ngunit maaari siyang ikulong kung may kusang papalit. Nanlaki ang mata ni Marco.
Naunawaan na niya ang lahat. Hindi siya iniligtas ng kanyang lolo, isinakripisyo siya. At bago ang kanyang lolo, may iba pang nagsakripisyo, paulit-ulit. Sa loob ng napakahabang panahon, lumapit si Marco sa aparador. Ako, huwag! Sigaw ng pamilya. Ngumiti siya. Kung hindi ito matatapos ngayon, may iba na namang batang mawawala. Tumingin siya sa nilalang. Palatin mo ako. Tumawa ito. Sigurado ka? Tumango si Marco. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako maghihintay ng susunod. Hinawakan niya ang nilalang at sabay silang nahulog sa loob ng aparador. Bang! Kusang nagsara ang pinto, tumigil ang lindol, tumahimik ang buong bahay. Kinabukasan, giniba ang lumang bahay hanggang sa makita ng mga manggagawa ang aparador. Binuksan nila ito. Wala nang laman, wala nang tao, wala nang anino. Sa pinakailalim, isang lumang papel lang ang natagpuan. May bagong sulat. Hindi sulat ng lolo, hindi rin sulat ni Marco, kundi sulat ng kung sino mang susunod na naging bantay, nakasaad. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ang bahay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi sa bahay nakatira ang kumakatok. Naghahanap lang siya ng bagong pinto. Makalipas ang isang taon, isang lalaki ang nagising sa kanyang apartment sa ika-18 palapag. Walang bahay sa probinsya, walang aparador, walang lumang litrato. Eksaktong 3:13 a.m. At mula sa labas ng kanyang condominium door, may narinig siyang 3 katok. Tok, tok, tok. Kasunod nito ang isang pamilyar na boses. Pwede ba akong pumasok? At sa unang pagkakataon, sumagot ang lalaki. Sino ka? Mula sa kabilang pinto, dumating ang malamig na tugon. Ikaw, pero bukas. Kapag sumapit ang hating gabi, may mga kwentong hindi dapat ikinukwento. Pero narito ka na. Maligayang pagdating sa DS Hub, kung saan nagsisimula ang tunay na takot. Unti-unting umikot ang hawakan ng aparador. Krr. Nagbukas ang pinto ng kusa. Madilim ang loob, walang laman. Pero may malamig na hanging lumabas, na parang may huminga sa mukha ng bata. Kuya! Mahina niyang tawag. Mula sa kailaliman ng aparador, may kamay na unti-unting lumabas. Payat, maputla, at nanginginig. Kasunod nito ang isang lalaki, mahaba ang buhok, puno ng alikabok ang katawan. Halos hindi na makilala ang muka. Ngunit nang tumama ang liwanag, napatigil ang ama ng bata dahil nakita niya ang isang lumang larawan na nakasabit pa rin sa dingding. Larawan ng dating may-ari ng bahay. At ang lalaking lumabas sa aparador, si Marco, hindi siya tumanda. Parang kahapon lang siya nawala. Lumayo kayo! Sigaw niya. Isara niyo yan. Isara niyo agad. Pero huli na, may isa pang kamay na humawak sa gilid ng aparador. Mas maputi, mas mahaba ang mga daliri, at dahan-dahang lumabas ang isa pang Marco. Ngumiti ito. Hindi normal ang ngiti. Masyadong malapad, masyadong tahimik. Bakit ka pa lumabas? Tanong nito. Hindi ba't ikaw naman ang gustong makalaya? Sumigaw ang tunay na Marco. Kayong makinig! Hindi ako ang kalaban! Ngumiti ang isa. Siyempre sasabihin mo yan. Naguluhan ang pamilya. Pareho silang magkamuka. Pareho ang boses. Pareho ang alaala. Hanggang sa nagsalita ang matandang lola ng pamilya. Tahimik lang siya kanina. Ngayon lang siya tumingin sa dalawang Marco. At umiyak. Kilala kita, sabi niya habang nakatingin sa peking Marco. Ikaw ang kumatok sa bahay namin. 50 taon na ang nakalipas. Tumigil ang ngiti nito. Bata pa ako noon. Hindi ka tumatanda. Iba-iba lang ang mukha mo. Bawat pamilyang lumilipat dito, may isa kang inuuwi. Tapos, ikaw ang pumapalit. Nanahimik ang buong bahay. Unti-unting nag-iba ang mukha ng nilalang. Nawala ang anyo ni Marco. Naging mukha ng isang matanda. Naging mukha ng isang babae. Naging mukha ng isang sundalo. Naging mukha ng isang bata. Daan-daang mukha.
Libo-libong boses. Parang lahat ng nawala sa bahay na yon, nasa kanya. Sino ka? Sigaw ng ama. Ngumiti ang nilalang. Ako ang unang nagbukas ng pinto. Noong wala pang bahay. Noong wala pang baryo. Noong wala pang pangalan ang lugar na ito. At simula noon, lahat ng nagbubukas. Nagiging ako. Biglang nagsimulang manginig ang buong bahay. Bumagsak ang kisame, nagbasag ang mga bintana, ang aparador ay tila humihinga. Lumapit ang tunay na Marco. Kinuha niya ang lumang litrato ng kanyang lolo. Sa likod nito ay may isa pang sulat na hindi niya napansin noon. Hindi siya mapapatay, ngunit maaari siyang ikulong kung may kusang papalit. Nanlaki ang mata ni Marco. Naunawaan na niya ang lahat. Hindi siya iniligtas ng kanyang lolo, isinakripisyo siya. At bago ang kanyang lolo, may iba pang nagsakripisyo, paulit-ulit. Sa loob ng napakahabang panahon, lumapit si Marco sa aparador. Ako, huwag! Sigaw ng pamilya. Ngumiti siya. Kung hindi ito matatapos ngayon, may iba na namang batang mawawala. Tumingin siya sa nilalang. Palatine Moaco. Tumawa ito. Sigurado ka? Tumango si Marco. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako maghihintay ng susunod. Hinawakan niya ang nilalang at sabay silang nahulog sa loob ng aparador. Bang! Kusang nagsara ang pinto, tumigil ang lindol, tumahimik ang buong bahay. Kinabukasan, giniba ang lumang bahay. Hanggang sa makita ng mga manggagawa ang aparador. Binuksan nila ito. Wala nang laman, wala nang tao, wala nang anino. Sa pinakailalim, isang lumang papel lang ang natagpuan. May bagong sulat. Hindi sulat ng lolo, hindi rin sulat ni Marco, kundi sulat ng kung sino mang susunod na naging bantay, nakasaad. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ang bahay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi sa bahay nakatira ang kumakatok. Naghahanap lang siya ng bagong pinto. Makalipas ang isang taon, isang lalaki ang nagising sa kanyang apartment sa ika-18 palapag. Walang bahay sa probinsya, walang aparador, walang lumang litrato. Eksaktong 3:13 a.m. At mula sa labas ng kanyang condominium door, may narinig siyang tatlong katok. Tok, tok, tok. Kasunod nito ang isang pamilyar na boses. Pwede ba akong pumasok? At sa unang pagkakataon, sumagot ang lalaki. Sino ka? Mula sa kabilang pinto, dumating ang malamig na tugon. Ikaw, pero bukas. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa DS Hub. Magkita-kita tayo sa susunod na Bangungot Iyo! Kung matapang ka pa!